Curiosity, bakit parang hindi ka mapakali tuwing naisip mo siya? Scorpio, hindi ito simpleng paghanga lang. May kakaibang koneksyon na hindi mo may paliwanag, parang kahit wala siyang sinasabi, may nararamdaman kang mas malalim. Pero ito ang mas nakakagulat, hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito. May mga sandali na pilit niyang tinatago, mga tingin na mabilis niyang iniwas, pero nagsasabi na totoo. So bakit parang walang nangyayari? Ano ang pumipigil sa kanya? Huwag kang alis dahil ang susunod mong malalaman, maaring magbago sa lahat ng iniisip mo tungkol sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na kahit hindi kayo palagi magkausap, parang may koneksyon pa rin? Yung tipong tahimik lang siya, pero ramdam mo ang presensya niya kahit wala siya sa tabi mo. Scorpio, ilang beses mo nang tinanong ang sarili mo, bakit siya? Bakit sa dami ng tao, siya ang laging bumabalik sa isip mo? May mga sandali na bigla mo na lang siyang maalala ng walang dahilan at sa parehong oras, parang may nararamdaman kang kakaiba, parang may humihila sa'yo pabalik sa kanya. Hindi mo man aminin, may parte sa'yo na umaasang hindi lang ikaw ang ganito. Na baka kahit papaano nararamdaman niya rin, pero aminin mo hindi palaging malinaw ang nararamdaman mo, di ba? May mga gabi na pinipilit mong kumbinsihin ang sarili mo na baka ikaw lang ang gumagawa ng kwento sa isip mo. Na baka lahat ng tingin niya, lahat ng maliit na bagay na napapansin mo, wala lang talaga. Scorpio, kilala ka sa lalim na emosyon mo, pero minsan, ang lalim na yon ang nagiging dahilan kung bakit ka natatakot. Natatakot kang umasa, natatakot kang magkamali. Kasi alam mo sa sarili mo, kapag nahulog ka, hindi ito basta-basta. Buo ka magmahal. At doon nagsisimula ang gulo. Sa pagitan ng nararamdaman mo at ng takot na baka hindi ito totoo. Ilang beses mo nang pinigilan ang sarili mo mag-message, ilang beses mo nang tinignan ang pangalan niya sa screen pero hindi mo tinuloy. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sobra. Sobra kang nag-ingat. Sobra mong iniisip kung pareho ba kayo na nararamdaman, o baka ikaw lang ang lumalaban sa isang koneksyon na hindi naman talaga umiiral. Pero bakit kahit anong pilit mong lumayo, parang may bumabalik sa'yo? Parang may bahagi ng puso mo na ayaw sumuko. Kahit walang kasiguraduhan, kahit walang malinaw na sagot, may boses sa loob mo na nagsasabing, hindi ito aksidente. At yon ang mas nakakatakot. Kasi paano kung totoo nga? Paano kung hindi lang ikaw ang nakakaramdam, pero pareho kayong natatakot? Alam mo Scorpio, may mga bagay na hindi agad nakikita. Hindi dahil wala, kundi dahil may mga taong pinipiling itago ang nararamdaman nila. At ito ang hindi mo napapansin. Habang iniisip mong ikaw lang ang nahuhulog, may isang tao na tahimik ding lumalaban sa sarili niyang emosyon. Hindi siya kasing expressive mo. Hindi siya madaling magpakita ng nararamdaman. Pero kung babalikan mo ang mga sandali na magkasama kayo, may mga bagay na hindi mo pwedeng i-ignore. Yung paraan na pagtingin niya, sandaling mas tumatagal kaysa sa normal. Yung katahimikan na hindi awkward, kundi parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. At bakit? Dahil may pinanggagalingan ang takot niya. Hindi ito simpleng hiya o pagdadalawang isip lang. May mga sugat siya na hindi pa tuluyang naghihilom. May mga pagkakataon sa nakaraan na nagturo sa kanya na hindi lahat ng koneksyon ay nagtatagal. Kaya kahit nararamdaman niya rin, kinipili niyang kontrolin. Pinipili niyang huwag hayaan na masyadong lumalim. Pero ito ang catch, habang pilit niyang pinipigilan, lalo lang lumalakas ang koneksyon. Parang kahit anong iwas niya, bumabalik at bumabalik siya sa'yo. Hindi dahil gusto lang niya, kundi dahil may parte sa kanya na hindi kayang putulin ang nararamdaman na to. At dito nagiging mas komplikado ang lahat. Dalawang tao, parehong may nararamdaman, pero parehong may takot. Walang umaamin. Walang unang hakbang. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong lumalalim. Kaya kung iniisip mong ikaw lang ang nahihirapan, baka oras na para makita mo ang hindi niya masabi. Dahil minsan, ang katahimikan na isang tao, mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Scorpio, minsan hindi mo kailangan na malinaw na salita para malaman ang totoo. Dahil ang totoo, lumalabas sa malilit na bagay. At kung mapapansin mo, may mga palatandaan na hindi mo pwedeng baliwalain. Una, yung mga tingin niya. Hindi yon basta tingin lang. May lalim, may bigat, parang may gustong iparating pero hindi niya masabi. Ilang beses mo na ba siyang nahuling nakatingin sa'yo? At sa sandaling mapansin mo, bigla siyang iwas. Bakit? Dahil natatakot siyang mabasa mo ang nararamdaman niya. Pangalawa, kahit gaano siya kabusi o kadistante, somehow bumabalik siya. Hindi man agad-agad, hindi man palaging malinaw, pero hindi siya tuluyang nawawala. May paraan at paraan siyang lumalapit ulit. At hindi yon aksidente. Pangatlo, may mga pagkakataon na parang nagseselos siya, pero hindi direkta. Yung tipong tahimik lang siya, nagbabago ang energy niya kapag may ibang tao sa paligid mo. Hindi niya sinasabi, pero ramdam mo. At panghuli, yung connection niyo na kahit walang communication, buhay na buhay pa rin. Kahit walang usapan, may nararamdaman ka pa rin.
At ang totoo, hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Scorpio, hindi mo to inimbento. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng logic. At kung nararanasan mo ang mga to, baka hindi lang ikaw ang nasa loob ng koneksyon na to. Baka pareho kayong nandito, pareho lang kayong tahimik. Pero napansin mo ba, may nagbago? Yung dati na parang ang lapit niya kahit tahimik lang, biglang parang may distansya na. Scorpio, dito ka lalo nalilito. Kasi kung totoo ang nararamdaman niya, bakit parang lumalayo siya? May mga araw na parang okay kayo, ramdam mo ulit yung koneksyon. Pero bigla na lang siyang nagiging malamig. Hindi siya kasing present tulad ng dati. At doon ka magsisimulang magtanong, may nagawa ba ako? May nagbago ba sa kanya? Pero ang totoo, hindi ikaw ang nagbago. Siya. Dahil habang mas lumalalim ang nararamdaman niya, mas lalo siyang natatakot. Hindi niya inaasahan na abot sa ganito. Na yung simpleng connection, magiging ganito kalakas. Kaya anong ginagawa niya? Umiwas. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sobra. Sobra na para sa kanya. Hindi niya alam kung paano hahawakan. At habang siya ay lumalayo, ikaw naman ang mas napapalapit. Mas iniisip mo siya. Mas hinahanap mo yung dati. At doon nagsisimula ang masakit na bahagi, yung hindi mo maintindihan kung bakit parang sabay kayong lumalapit at sabay ding umiiwas. Scorpio, ito ang energy shift. Hindi ito pagkawala. Ito ay takot na nagtatago sa likod ng distansya. At kung hindi mo tumaintindihan, isipin mong tapos na. Pero ang totoo, dito palang nagiging totoo ang lahat. Scorpio, gusto mo bang malaman ang pinakatotoo? Hindi siya lumalayo dahil wala siyang nararamdaman. Lalo siyang lumalayo dahil masyado niyang nararamdaman. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalalim. Na yung simpleng pagkakakilala, magiging koneksyon na hindi niya makontrol. At doon siya natakot. Dahil hindi lahat ng tao handa sa ganitong klaseng emosyon, lalo na kung nasaktan na sila dati. May mga bagay sa nakaraan niya na hindi mo nakikita. Mga pagkakataon na nagtiwala siya, pero nawi sa sakit. Kaya ngayon, kahit gusto niya maramdaman, tunang buo, may parte sa kanya na pinipigilan siya. Pinapaalalahanan siya na baka maulit lang ulit. At ikaw ang taong napagising na emosyon na matagal na niyang tinago. Ikaw ang dahilan kung bakit bumabalik yung mga bagay na akala niya, kaya na niyang kalimutan. Kaya imbes na harapin, mas pinipili niyang umatras. Pero ito ang hindi niya kayang itago, hindi niya kayang putulin ang koneksyon. Kahit anong iwas niya, kahit anong pilit niya maging okay, may mga sandali na bumabalik siya sa'yo. Sa isip niya, sa pakiramdam niya. Scorpio, hindi ito simpleng attraction lang. Ito ay koneksyon na dumadaan sa takot, sa sakit, at sa katotohanan. At kung bakit parang hindi siya makapag-decide dahil sa puso niya, gusto ka niya. Pero sa isip niya natatakot siya. At minsan, ang taong pinakamaraming nararamdaman, siya pa ang pinakatahimik. Kung ikaw to, kung nararamdaman mo ang lahat ng to habang pinapanood mo, to, gusto kong huminga ka muna sandali. Dahil hindi ka baliw. Hindi mo inimbento ang nararamdaman mo. Scorpio, kilala ka sa pagiging malalim magmahal. Hindi ka basta nahuhulog, pero kapag nahulog ka, totoo. Kaya naiintindihan ko kung bakit nahihirapan kang bitawan to. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong kang magmahal ng buo. Pero ito ang kailangan mong tandaan, hindi mo kailangang pilitin ang isang tao para maramdaman ang nararamdaman mo. Hindi mo kailangang habulin ang isang koneksyon na kung para sa'yo, kusa itong lalapit. May nararamdaman siya. May koneksyon. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong isakripisyo ang sarili mo habang hinihintay siya maging handa. Hindi ka option. Hindi ka dapat nakatigil sa isang lugar habang siya ay naguguluhan. Kung totoo ang koneksyon na to, hindi ito mawawala. At kung hindi pa siya handa ngayon, hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdaman. Ibig sabihin lang may laban pa siyang hinaharap sa sarili niya. Kaya sa ngayon, piliin mo muna ang sarili mo. Hindi para kalimutan siya, kundi para hindi mo makalimutan ang halaga mo. Scorpio, ang taong para sa'yo, hindi ka hahayaang magtanong na paulit-ulit kung mahal ka ba niya. Mararamdaman mo yon na walang takot, na walang pagdududa. At hanggang hindi pa dumarating ang malinaw na sagot, huwag mong ubusin ang sarili mo sa isang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Scorpio, alam mo, hindi lahat ng koneksyon may malinaw na ending agad. Minsan, may mga bagay na kailangan munang dumaan sa distansya bago tuluyang magtagpo. At possible na bumalik siya. Possible na isang araw, ma-realize niya ang lahat ng bagay na pilit niyang tinatakasan ngayon. Yung mga emosyon na hindi niya kayang harapin, pwedeng balikan siya sa tamang oras. At kapag nangyari, yon, maaaring bumalik siya sa'yo, mas malinaw, mas handa. Pero ito ang mahalagang tanong kapag bumalik siya, nasaan ka na? Dahil habang hinihintay mo siya, ikaw rin ay nagbabago. Natututo. Lumalakas. At minsan, darating ka sa punto na hindi mo na kailangan ang sagot na hinahanap mo dati.
May dalawang posibleng mangyari. Una, magtatagpo kayo ulit, pero sa mas tamang panahon, yung pareho na kayong handa. O pangalawa, ma-realize mo na ang koneksyon na to ay dumating hindi para manatili, kundi para baguhin ka. At kahit alin man sa dalawa, hindi yon sayang. Scorpio, hindi aksidente ang lahat ng naramdaman mo. Hindi rin aksidente ang pagdating niya sa buhay mo. Pero hindi rin ibig sabihin nun siya na ang huli. Minsan, ang pinakamalalim na koneksyon, hindi para maging ending mo, kundi para ihanda ka sa mas totoo. Scorpio, kung may isang bagay kang dapat tandaan matapos mong marinig ang lahat ng ito yon. Hindi ka nagkamali sa naramdaman mo. Hindi ka nagkamali na maniwala sa koneksyon na hindi mo may paliwanag. Dahil minsan, ang mga bagay na hindi natin maintindihan sila pa ang pinakatotoo. Pero hindi rin ibig sabihin na kailangan mong manatili sa sakit habang hinihintay ang isang tao na hindi pa sigurado. Ang puso mo hindi ginawa para maghintay lang. Ginawa yan para maramdaman ang pagmamahal na malinaw, tahimik at sigurado. Kaya kung iniisip mo pa rin siya ngayon, okay lang. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong kalimutan. Pero habang ginagawa mo yon, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Dahil sa dulo, ang koneksyon na hinahanap mo sa kanya magsisimula muna sa'yo. At kung talagang para sa'yo siya, hindi mo kailangang habulin. Babalik siya. At kung hindi man, may darating na hindi ka napagdududahin pa.